ang kambal na diwata. Noong unang panahon sa mahiwagang lupain ng Shamua ay may isang reynang walang katulad na nagngangalang Allegra. Si Allegra ay isang matapang at isang napakabait na reyna at ang mga sakop niya, ang mga nilalang ng Shamua na tinatawag na mga phenomenals ay tunay na masaya. Reyna Allegra, si Diwatang Alana ay nanganak ng isang kambal. Ito'y musika sa aking mga tenga. Inyong kamahalan! Wow! Tingnan mo sila. Ang pagsilang ng mga diwata pagkatapos ng ilang dekada. Anong gusto mong ipangalan sa kanila? Ikaw ang magbibigay ng pangalan nila, Allegra. Ikaw ang ninang nilang dalawa. Ikaw ay mayroong pagningning ng mga bituin at mga matang tila nagliliyab. Ang magiging pangalan mo ay Asteria. At ikaw, nasa iyo ang katahimikan at kagandahan ng bukang ni Wayway. Ang pangalan mo naman ay Aurora. Ilang buwan ang lumipas at isang gabi nang ang buong Shamua ay sabay-sabay nagpahinga, pumuslit papaloob ang kasamaan. Ito si Haring Voldis. Mga kawal, atake! At ilang sandali lamang, nasusunog na ang Shamua. Kagagawan ito ni Haring Voldis. Pumuslit siya papasok sa ating teritoryo. Rawr! At pagbabayaran niya ang ginawa niya. Sumugod si Allegra ng buong puwersa sa hukbo ni Voldis na puno ng galit. Naku, hindi! Atakihin niyo siya dali, mga kawal! Allegra! Sa pagtakas ni Voldis, kasama niya ang mga kawal niya. Tapos na ang labanan. Ngunit may isang masamang pangyayari. Hindi! Alana! Silverus! Alagaan mo ang mga anak namin, Allegra! Ang mga araw ay naging buwan, at ang mga buwan ay naging mga taon. At ang kambal na diwata, si Asteria at si Aurora, ay 7 taong gulang na ngayon at punong-puno ng buhay. Bilis pa! Lumipad na tayo, ina! Mahal na mahal ni Allegra ang parehong kambal higit sa ano pa man sa mundo. At palagi niyang pinoprotektahan ang mga ito sa lahat ng oras. Palagi niyang binabantayan ang mga kambal. Ngunit hindi siya nag-iisa sa pagbabantay sa mga kambal na ito. Ilang taon pa ang dumaan at ang dalawang diwata ay nagsilaki upang maging pinakamagaganda at makapangyarihang mga diwata na nakita ng buong mundo. Tingin mo matatalo mo ako? Tingin lang, alam kong kaya ko yun, kapatid. Sige na nga. Hoy, hintayin mo ako! Napakamakapangyarihan nilang magkapatid na kaya nilang maging mga sirena pag nasa tubig sila. Tingnan mo yun, oh. Napakaganda naman. Ano naman yan? Mukhang kwintas, ah. Iwan mo na yan dyan. Hindi natin alam kung ano yan. Ano ka ba naman? Tanggapin mo na ang bagay na binigay sa'yo ng karagatan. Tara na! Tuloy natin ang karera! Hoy! Hindi alam ni Asteria na ang kwintas na yun ay mayroong sumpa at si Vilaka, engkantada ng mga ahas, ay iniwan ito para sa kanya. Inyong kamahalan! Ang kwintas ay nailagay ko na sa plinano nating lugar. Mabuti! Sa wakas, makakapaghiganti na rin ako kay Allegra! Sa karagatan, hihintayin kita! Hihintayin kita sa karagatan! Oh, anong nangyari sa'yo? Wala naman, binangungot lang yata ako. Magandang umaga, mga anak ko. Magandang umaga po. Nasaan si... Nandito ako. Mukhang hindi ako makakapagbantay ngayon. May kailangan akong puntahan. Saan? Basta. Panoorin natin ang pagsikat ng araw at sabay tayong lumabas. Hindi. Mag-isa lang akong aalis. Bakit ba palagi
lagi na lang kailangan kasama kita kahit saan ako magpunta, ha? Anino ba kita? Asteria! Ayusin mo ang pananalita mo! O ano? At kasabay naman sa pagsikat ng araw, si Asteria ay bigla na lang lumipad at lumayo sa kanila. Nagsimula nang gumana ang sumpang nasa kwintas na suot niya. Dumating ka! At ikaw ay totoo pala. Siyempre naman, totoo ako. Ako si Vilaka, isang kaibigan ng iyong mahal na ina. Hindi ka pa nababanggit sa akin ng aking ina. Hindi pa kita nakita kahit kailan. Ibig ko sabihin, ay ang tunay mong ina. Ang diwatang si Alana. At ang dahilan kung bakit hindi mo pa ako nakikita ay dahil ako ay tinaboy nila palabas ng Shamua habang pinoprotektahan ko si Alana mula kay Allegra. Noon sa digmaan ng spring. Ano? Pes, ikaw na mismo ang humusga. At nang biglang isang peking representasyon ng digma ang tinukoy niya ang pinakita ng bolang kristal. Pakiusap, huwag, kaibigan mo ako. Ikaw at ang iyong asawa ay mga banta sa aking trono! Ah! Hindi! Ha? Hindi! Maaaring maging totoo ito! Wala kang tiwala sa akin? Di bahala ka! Umuwi ka sa inyo at itanong mo sa iyong ina kung handa na siyang gawin ka o ang kapatid mo na reyna ng Shamua. Sa wakas ay makukuha mo ang sagot na hinahanap mo. Paalam! Sandali! Hindi na tayo maliliit na bata, ano? Asteria? Bakit buong araw kang nawala? Wala ka nang pakialam doon! Ina, ilang taon ka nga po ulit nung maging reyna ka ng Shamua? Mas bata pa ako noon sa iyo. Bakit? Siguro naman ay pwede mo na ipagkatiwala sa amin ang trono bilang susunod na reyna. Asteria! Aurora, huminahon ka at tama ang sinabi niya. Ngunit anak ko, hindi ka pa handa. Katulad ba ng pagiging hindi handa ng ina ko noon? Ngunit ako ang iyong ina. Yung totoo kong ina! Asteria, tumigil ka na! Ah! Tumabi ka dyan! Huwag kang makialam! Hindi mo alam na siya ang pumatay sa mga magulang natin! Nababaliw ka na! Ah! Wala kang laban sa akin! Huwag kang maglakas loob na humarang sa daan ko! Hindi! Ah! Oh! Nagtiwala ang mga magulang ko sa'yo! Nagtiwala kami sa'yo! Sana talaga ay dati ko pa nakita ang katotohanan! Yeah! Asteria! Ah! Huwag kang humadlang sa dadaanan ko! Maliwanag ba? At hindi kita mapapatawad! Ngunit bibigyan kita ng isang patas na laban! Ang isang bagay na hindi mo ibinigay sa mga magulang ko! Babalikan ko kayong dalawa! Ina! Ayos ka lang ba? Ina! Ayos lang naman ako. Anong nangyayari kay Asteria? Bakit kaya siya? Hindi ko rin alam, anak. Hindi ko alam. Pero hindi ko pinatay ang iyong... Alam ko yun, Ina. Hindi tulad ni Asteria. May mga alaala ako ng mundong ito. Simula pa lang ng pagmulat ng mga mata ko. Alam kong ikaw ang nagpangalan sa amin. Nakikipaglaro ka sa amin. Nag-uusap kayo ng nanay ko tungkol sa ikauunlad ng Shamua. Ang pag-iyak mo pagkakita sa amin doon sa digmaan. Nangako kang habang buhay mo kami nga alagaan. Naaalala ko lahat. Hindi ko po hahayaang saktan kayo ni Asteria kahit kailan. Hindi ka maghihiganti. Siya rin ay aking tunay na anak sa puso ko. Kakausapin ko na lang siya bukas. Ngunit nang gabing yun, nang natutulog na si Allegra, si Aurora ay nagmadaling hinanap ang kanyang kapatid. Nakita niya ito malapit sa tabing dagat. Kumusta, kapatid ko? Kung nandito ka para kumbinsihin akong umuwi, pues umalis ka na! Hindi. Gusto ko lang namang sabihin sa'yo na nagkakamali ka. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo pero ikaw, alam mo, nagkakamali ka talaga tungkol kay Ina. Hindi ko siya itinuturing na ina ko! Pues, ina ko siya. At kung susubukan mong saktan siya, makikita mong nakaharang ako sa daan mo. Ilang beses ko ba talagang kailangang ipaalala sa'yo? Wala kang laban sa akin.
Wala ni isa man sa buong Shamua ang may laban. Makikita natin pareho. Talagang mukhang kampante ang iyong kapatid, ha? Huwag mo na siyang alalahanin pa. Tawagin mo si Voldes. Si Voldes? Bakit? Ang kalaban ng kalaban ko ay kaibigan ko. Kailangan ko ang buong hukbo niya. Napakatalino mo talagang bata, ha? At kaya dumating ang araw na kinakatakot ni Allegra. Muling dumating ang hukbo ni Voldes sa pampang ng Shamua at handa na silang umatake. Panahon na upang makaganti! Nandito na ang mga sundalo ni Voldes. Si Asteria ang pinuno nila. Pwede bang... Alam mo na sinubukan ko ng kausapin siya. Ngunit hindi siya handa na makinig sa aking mga sasabihin sa kanya. Hindi ko maintindihan kung bakit siya nagkakaganyan. Pwes, ibigay mo ang iyong utos, Reyna. Hindi. Ang anak ko ang ating kakalabanin. Patawad, Osmos. Binigo ko ang mga tao ng Shamua. Hindi ako papayag! Aurora! Nagulat si Allegra na makita si Aurora na suot ang mga damit ng inang si Alana. Hayaan niyo pong ako ang mamuno sa ating hukbo, Ina. Ngunit, Aurora! Ina, magtiwala ka. Kaya dumating ang oras kung saan ang magkapatid na kambal at lumaki ng magkasama ay parehong naghanda upang magtuos bilang magkaribal. Atake! Ihanda ang ating depensa! Sugod! Sige na! Sugod! Sa pag-atake ng mga sundalo, si Asteria at Aurora ay sabay na lumipad at hinarap ang isa't isa. Bakit mo ba ako kinakalaban? Magkapatid tayo! At ganoon din ang ginagawa mo. Nang biglang may pumukaw sa mga mata ni Aurora. Isang bagay na ni siya o ni Allegra ay hindi nakita sa buong panahon na ito. Nakita ni Aurora na ang mga mata ni Asteria ay nag-iba na ng kulay. At agad niyang naintindihan na ang kapatid niya ay wala na sa kanyang sarili. At may nag-iimpluwensya ditong ibang nilalang. Pagkatapos ay nakita niya ang kwintas na nakasuot dito at naging malinaw na sa kanya ang lahat pagkakita dito. Si Asteria, na napansin na nakatulala lamang ang kanyang kapatid ay pinitik ang kanyang daliri. Ano? Kahit natatakot, hinawakan ni Aurora ang kwintas at hinatak niya ito. At ito ay natanggal mula sa leeg ni Asteria. Ha? Agad-agad na nawala ang sumpa sa kanya at si Asteria ay napatitig sa kanyang kapatid na para bang nawawala. Anong nangyayari? Ipapaliwanag ko ang lahat mamaya. Ngayon, tulungan mo akong talunin ang kalaban natin. Bilang wala na ang sumpa, si Asteria at Aurora ay sabay na umatake sa mga kawal ni Voldes. Yeah! Yeah! Di nagtagal, natalo nila ang buong hukbo ni Voldes. Nahuli nila si Voldes at nahuli din si Vilaka. Ipinaliwanag ni Aurora ang lahat ng nangyari kay Asteria na siyang kinilabutan at nahiya sa kanyang mga ginawa. Huwag kang mag-alala, mauunawaan naman ni Ina yun. At naunawaan nga niya ang lahat. Niyakap ni Allegra ang kanyang mga anak. Ang mga phenomenals ng Shamua ay nalaman din na kasama sa plano ni Voldes na bitagin si Asteria at ikinagalak nilang tumulong ang magkapatid na talunin ang mga sundalo nito. Ipinagmamalaki ko kayong dalawa. Tandaan nyo, magtulungan kayong dalawa. Kung hindi ay ikakatalo nyo ito. Palaging magkasama! Palaging magkasama! At ngayon naman, panahon na para ipresenta sa Phenomenals ang kanilang susunod na reyna. Ina? Mukhang handa ka na. At handa na rin akong maglingkod sa aking reyna, inyong kamahalan. At kaya naman, ang kaharian ng Shamua ay nagkaroon na ng bago nilang reyna. Sila Asteria at Aurora ay hindi mapaghihiwalay. Natutunan ni Asteria na huwag magkaroon ng interes sa mga bagay na wala siyang alam at pinagbubutihan ang bawat desisyong gawin niya at sinimulan niyang turuan ng mga phenomenals ang lahat tungkol sa kabutihan at pamumuno.